Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, papakita ko sa inyo kung paano ako magtanim ng bonsai material na galing sa Yamadori. So ito mga paps ay Palawan Cherry Blossom. So hinarvest ko ito kahapon, bali hindi ko na naipakita kung paano ko siya hinarvest kasi medyo madalian, mabilisan yung pag-harvest or emergency mga paps. So ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya itatanim. Pero bago natin umpisahan yung pagtanim, flashback muna tayo mga paps. Magpapakita ko sa inyo ng ilang mga video na kung saan ay pinakita ko itong material na to. Kung gaano ito kalaki at kung anong itsura bago ko siya ma-harvest. Ayan po ang aking Palawan cherry. Ito roots na po ito. Medyo inangat ko lang ng konti. Tapos ito po yung main trunk. Nagkaroon po siya ng twist dito. Tapos pinutol ko po rito dahil nga nanamlay nung niripat ko. Tapos pinutol ko dyan dito. So ayan po siya kalaki yung trunk niya. Ayan po yung aking daliri. So yan siya ngayon. Tapos ganyan kataas hanggang dito. So mababa lang So yan po ang binobonsai ko. So ayan nga mga paps, ito po yung Palawan Cherry Blossom na aking ginagawa. Binigyan na po natin ng sayaw yung kanyang katawan. Tingnan po natin. Ganyan po yung kanyang katawan. Meron na po siyang S-shape, basic na S-shape yung katawan niya, So at ganyan rin po kalaki. Kasabay po ito mga paps noong dinirekta ko sa lupa. So ang pinagkaiba mga paps, ito po ay hindi masyadong lumaki. At yung isa naman ay sobrang laki. So ito kasi mga paps ay direktang natanim dito sa pot na to. Ever since po nung naging seedling siya. So sabay ko po silang tinanim na seeds. Ngayon, yung isa po ay tinanim ko ng direkta sa lupa. Nung seedling na, ito naman ay tinanim ko ng direkta dito sa pot na to. So kaya ganyan lang po kalaki. So papakita ko nga pala mga paps itong isa sa mga Palawan Cherry Blossom ko. Ito. Kasi may humihingi ng update nito. So ang ganda na ng movement na ng trunk niya. Yan Yung base niya ang ganda. Nakarekta sa lupa yung ilan sa mga ugat niya. So yan ang mga susunod nating ayusin. I-harvest ko na to, malapit na i-harvest. So abangan nyo mga paps. So ngayon mga paps, ito nga pala ang itsura niya. So napakaganda ng kanyang nibari. Bali pinutol ko na yung mga malalaking sanga dyan. Makikita nyo yan, pinutol ko na rin yung sa ilalim. So ang naiwan, itong mga hair roots na kakailanganin ko Pero babawasan ko rin muna to. Ito pang isa na to. Dahil medyo damage na rin siya at sobrang haba. So bawasan ko muna. Yan, tatanggalan natin yan. Yun. So yan po ang itsura niya. Paikot. So ito ay Palawan Cherry Blossom mga paps. Sinusubukan kong i-bonsai. So sana gumanda ang itsura So bali dalawa ito mga paps. Yung isa ay lagi ko nang naipipicture sa mga video ko. Ngayon ito namang isa, kaha-harvest lang ito. So ito nga pala mga paps yung pagtatamnan ko. Ito yung napili ko na training pot. So yung drainage hole niya medyo maliit. Kaya hindi na ako maglalagay ng ng drainage screen. So okay lang naman yan na medyo maliit kasi yung aking namang soil medium ay mixture ng river sand, pumice at saka clay pot na binasag na dinurog. Kaya maganda naman yung drainage noon. Kaya for sure ako kahit medyo maliit yung butas, yung drainage hole, walang problema. So ngayon unahin kong ilalagay ngayon yung securing wire. Lalagay muna ako ng securing wire.
So hindi ko dala mga paps yung mga lumang wire ko, mga recycled sana maganda para sa securing wire. Kaya ito na lang yung gagamitin ko. So gumamit ako ng dalawa, magkasing haba yan. Para safe na safe yung ating material kahit pa magalaw-galaw siya dyan, ano, mga paps. So ayan ang itsura niya mga paps. May dalawang securing wire. So kahit meron siyang nakalagay na securing wire, okay pa rin naman yung drainage hole natin. So mga paps, ito yung aking soil mix. Kung makikita nyo yung puti na yan, yan po ay pumice. Meron din siyang binasag na clay pot. Tapos river sand na po yan. So proven ko na po yan na maganda yung drainage. Kaya yan po yung ginagamit ko. So maglalagay muna ako ng parang bundok dito sa gitna para mai-pwesto na yung ating material. Then gahanap ako ng front. Ito nga pala yung napiling kong front. Kung makikita nyo yan, yung nibari niya dyan. Tapos meron ditong parang maliit. So parang balance yung yung kanyang roots. Pag dito kasi pangit yung itsura. Meron ditong nibari na parang nakaharang. Kung ito naman, maganda sana yung movement ng trunk dito kaso papunta sa harap yung nibari. So ito yung napili ko. So ganyan na gagawin ko. Yan. Medyo lamang dito sa side na to mga paps kasi nandyan papunta yung nibari para maipakita natin yung ganda ng nibari. Ganyan. So itong material na to ay napakadali namang mabuhay mga paps, walang problema kasi kahit branch nito nabubuhay. Then secure na natin. Secure kabilaan. So sa pagsisecure mga paps, ang ginagawa ko para pisado, hila, tapos pihit. So hindi kailangan na sobrang mahigpit yung wire kasi baka masugat na yung branches, yung roots. Basta mahalata mo lang na pisado na siya, pwede na yon. So tanggalin natin yung excess para hindi makatusok in case na magre-repot tayo or may gagalawin tayo dyan. So ayan mga paps, secure na yan dyan. Medyo nag-loose. So tisayin natin ng konti pa. So pwede na yan mga paps. Hindi naman siguro basta-basta matutumba yan. So ayan na po mga paps yung itsura niya. So bago ko siya fill upan ng river sand ulit, maglalagay muna ako nitong vermicast. Ito po ay worm manure
So mura lang po ito mga paps, fertilizer na organic. So maglalagay na ako dyan para kahit pa paano ay maganda-ganda yung tubo niya sa mga susunod na taon mga paps, kasi taon naman yan bago ang repotting, or depende kung mabilis yung Hello pa. mapuno yung roots. So ayan po mga paps, bali tanggalin ko lang itong excess na roots. Ayan, so ngayon pipilapan ko na siya ng river sand, yung ating soil mix. So itong soil mix ko mga paps ay medyo basa dahil sa ulan, kaya hindi na ako mag-water nito, magdidilig after ng repotting. So make sure lang natin na lahat ng hair roots ay natatabunan, kasi yun po ang importante. Sila po yung magbibigay ng buhay. Doon mabilis ang absorption ng nutrients at ng tubig. Ngayon, sisiksigin ko naman siya para yung mga butas-butas ay ma-fill upan. Wala dapat na air pocket para na magiging sanhi ng pagkabulok ng kanyang roots. So sisiksigin ko siya. Kung meron po tayong chopstick, maganda kung may chopstick, or kung ano man yung equipment natin na pwedeng pang siksik. Ngayon gamit ko mga paps itong dulo lang ng cutter, yung likod. So medyo matagal itong ganito, pwede naman siksikin lang ng kamay, kaso meron siyang mga butas-butas sa gitna, kaya tiyagaan na natin. So pag dinilig natin ito mga paps, masisiksik pa ito ng todo pag diniligan. Tapos pagka makita natin na parang kumunti yung ating soil medium, dagdagan na po natin. So ayan, ngayon pipilapan ko na yan hanggang sa mapuno. Then siksikin ulit natin mga paps. So, i-make sure natin na wala talagang bakante sa ilalim, lalo na yung sa ilalim. Kasi usually pag ganyan may mga bakante mga paps, tinitirhan niya ng mga insekto, lalo na yung langgam na itim.
So ayan po mga paps, at tapos na. Kung makikita nyo yan, hindi masyadong puno para hindi basta-basta mag-overflow dyan yung ating soil medium kapag nagdilig tayo, or sakaling umulan ng malakas mga paps ay hindi matatapon yung soil medium kasi river sand po yan, tapos pumice, madali po silang matangay ng tubig. At saka kung maglagay man tayo ng fertilizer dyan, merong konting room para sa kanila, no, na hindi sila matapon. So kung makikita nyo po yung movement, ito po yung kanyang nibari, tapos yan po yung front na nakuha ko, napili ko, tapos ito yung back. So ganyan po. So inaasahan ko nito mga paps na magkaroon siya ng mga panibagong shoots, sana dito sa lower part na to, para maputol ko pa siya dyan, ma-set back ko pa siya ng mas mababa, ano. So nagtira ako ng ganun kataas para meron akong room sakaling mag-dieback po itong nasa itaas at hindi mabuhay. So kaya po ganyan yung haba niya. So tingnan po natin ng maigi. Ayan na po siya. So ganun lamang mga kadali mga paps yung pagtatanim ng galing sa Yamadori. So kung malaki yung butas ng inyong training pot, kailangan lagyan po ninyo ng drainage screen. So hanggang dito lang po muna ito mga paps. Bali isiset ko muna ito sa medyo malilim, ano, hindi muna direct sunlight para makarecover siya. Pero walang problema naman po dito sa Palawan Cherry Blossom kasi ano naman to, madaling mabuhay. Kahit po yung sanga niya, one time ay nakita ko na nabuhay na tinusok ko lang. So pwede rin siguro to sa direct sunlight. Pero ang gagawin ko, dun muna sa medyo malilim, hindi muna direct sunlight. So yun lamang po mga paps. Kung nagustuhan nyo itong video na to at gusto nyo pa ulit na masubaybayan yung mga susunod na video ng aking mga bonsai at bonsai material, iimbitahan ko po ulit kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell at share nyo na rin mga paps para makarating doon sa mga nais pang mag-umpisang mag-bonsai ng baguhan katulad ko, ano mga paps. So yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.